housewife ka lang naman, wala ka namang ambag financially. Ito yung madalas na kasinungalingan na sinasabi sa akin ng kaaway na delikado kapag for some reasons ay nag-agree ako. Hi, I am Donna, a nanay transformed by God through motherhood. Marami sa ating mga nanay ay kailangan maghanap ng trabaho at kahit nalabag sa loob natin, naiwan at ipaalaga sa ibang ating mga anak, ay kinakaya na lang natin ang separation para lang magsakripisyo sa tinatawag nating bright future. Meron namang iba sa atin na walang choice kasi single mom o kaya naman ay hindi pwedeng kaming lang sa isang income person ang mga expenses sa bahay. At may iba rin sa atin ay dahil sa pressure ng society na dapat tayong mga kababaihan daw ay may sariling pera at hindi lang dapat umaasa sa ating mga asawa financially. O kaya naman yung typical na sayang naman yung degree mo kung i-housewife po lang. And to be honest, I was like that in my early years in motherhood. Na-fall ako sa ganong trap na kahit hindi na ako masaya sa work ko, na fortunately from home naman, ay hindi ko pa rin tinigil ang pagtratrabaho kahit nasasakripisyo na yung evening namin as a family na dapat sanay bonding namin or cool down ay napunta sa kanya-kanyang screen time, pressure, and pagmamadali. At may times talaga na kailangan ang screen to babysit my children para lang mairaos ko yung oras para sa trabaho ko. Little did I know, hindi lang pala quality time yung nawala that years. Nawala rin yung peace of mind ko, patience at saka joy ng pagiging isang nanay at asawa na dream ko ever since. Ito ay napalitan ng constant rage, anger, scream, burnout at pagka-irritable rin kasi nagmamadali ako halos sa lahat ng bagay. Kasi para akong nagja-juggle ng 10 bolang piraso o 10 pirasong bola at a time. Kaya naman nung nakawala ako sa trap na iyon, by God's grace ay laking pasasalamat ko kasi wala nang sakripisyo na kailangan pang mangyari. Yung dating work from home mom ay napalitan na ng full-time mom and it is the best decision ever. Pero kahit na nakawala nga naman ako sa ganong sitwasyon, ay hindi naman ako pinakawalan ng kaaway sa mga negative thoughts na binobomba niya sa akin. Isa na rito ang pagkawalang ambag financially sa aming bahay. And to be fair, oo nga naman, kung pera-pera lang, wala talaga akong ambag. Zero, negative kumbaga. Ang malinaw lang sa akin is that lahat ng typical na ginagawa ko araw-araw tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis, childcare o pamamalengke ay kung ipagagawa mo ito sa ibang tao ay paniguradong magpapasahod ka. At ito, kung nanay ka na kagaya ko, ito po ang ambag natin financially. So, itry nyo i-total yung sweldo ng pagiging yaya, ng pagiging helper. Ayun po yung ambag natin. Para lang siyang non-monetary but it's a big contribution if i-convert mo sa actual money. Pero ano na lang kapag breastfeeding ka pa, 'di ba? Mas malaki yung ambag mo kesa iniisip mo or binibigay ng kaaway na idea. Kaya naman mga kananay, may we all remind ourselves na we are not useless financially in our home and let's not agree sa lahat ng sinasabi sa atin ng ating kaaway. Kasi madalas the enemy will feed our mind with such ideas and lies para lang mawala yung joy natin sa ating mga tahanan at sa ating rule na si God ang may design. Remember, the enemy will try to steal, kill, and destroy every single things or every single blessings na si God ang may bigay.
And according rin sa Bible, we women are commanded to stay at home and raise our own children. At makikita ito for reference sa Titus 1:6 and 1 Timothy 3:4 na kung saan ay niutusan tayong mga nanay na pumirmi sa bahay kasama ang ating mga anak at palakihin silang magdisiplina at full submission to Jesus para hindi sila maging rebellious kasi nag-o-obey sila sa atin out of love, not out of fear or manipulation from us. By the way, if you like this kind of content, please subscribe para ma-update kayo if may bago tayong pag-uusapan. Pakishare na lang din sa iba, baka kasi ito yung kailangan nilang marinig today. This is Nanay Donna. Until next time, bye!